Mayong buntag ninyong tanan. Atong sugdan ang ato ang mensahe mga kaigsunan. This is success number 66. Success number 66, and the title of our message this morning is Be Loyal to God. Please open your Bible to the book of Psalms 119. Psalms 119, and we will read verse number 38. Stand with me. Dungano na to sa pagbasa, verse number 38. Psalms 119. Together go. Establish thy word unto thy servant, who is devoted to thy fear. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. I pray that you bless us with wisdom. Help us to understand your message. I pray, dear Lord, na imong andamon ang among kasing-kasing sa pagdawat sa mga badlong, sa instruction, o sa imuhang paggiya kanamo. Lord, help us to be obedient, and help us, dear God, that we will be loyal to you and not to the world and even to ourselves. Thank you, Lord, for this opportunity. Empower me, please, for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Now, the Bible says, establish thy word unto thy servant, who is kinsa? Devoted to thy fear. Now, devoted is also loyalty. If you are devoted to a person, you are loyal to that person. So, same word na sila. So, loyalty and being devoted, parihara na og meaning mga kaigsunan. So, ang pulong sa Ginoo, maistablisan lamang sa tao nga loyal sa Ginoo. Kung dili ka loyal sa Ginoo mga kaigsunan, dili, bisag kung saan mong tuon, bisag kung saan mong basa, God will not open your heart nga masabtan nimo iyahang pulong. What's the use of letting you understand His will nga di maka-loyal niya? Amen? Sa husband and wife, kung mawa ang ilang loyalty sa usag-usa, dili na mo open up ang asawa sa iyang bana. Dili na sad mo open up ang bana sa iyang asawa kay naguba man ang loyalty. So, mo na ang problema. Bisag sa basketball, di nakapapilon sa strategy meeting. Kay basig imong isumbong, imong isulti dito sa kanang kaaway, masakpan ang inyong strategy to win. Mo na dili ka paapilon mga kaigsunan. Sa meeting, matud pa sa atong Vice President, dili siya paapilon sa cabinet meeting. So, pagpaapil, nga ang iyang plano is to disturb the President. So, mo na nga, dili paapilon. Pag mawa ay mong loyalty, mga kaigsunan, dili ka tagaan sa Ginoo o sa labutan sa iyang pulong. So, what will happen to you? Layo ra kay ka sa success. Amen? Because the road to success, mga kaigsunan, is the Word of God. Kung subayon lang yun nato ang way sa Ginoo, maunay dalan padulong sa kalampusan. Without the Word of God, as Christian in this world, mga igsoon, wa jud kay kalampusan sa imong kinabuhi. Kapuyo na lang ka, mahurot na lang ang imong edad, aning kalibutan na, di gud ka kitag success, kaya nang giingon sa Ginoo, durable riches. Mo manay naa, paaman sa success. Ang riches is durable. Maabot ang problema, nagyapon kay riches. Daay problema sa relasyon, malipayon gyapon ka. Mo na ang kanindot pag naa kay blessing gikan sa Ginoo. Now that blessing will come only because of His Word. And His Word will be established to a Christian who is loyal to the Lord. Okay, so nasabtan na nato. So unsa may angay natong buhaton para mahimo tang loyal sa Ginoo? So ato subayon mga kaigsunan ang word nga loyal. So naay 5 ka litra ang loyal. So, unsa may una? Number 1, love the Lord. You cannot be loyal to a person if you don't love that person. So, if you don't love the Lord, you cannot be loyal to Him. Obviously. Mga kaigsunan. So, dapat siya lang. Dapat ang Ginoo ra. Amen? If you love someone, dapat ka na ra. Be loyal. Because love will be questioned kung dili usara. Alright? Now, in Deuteronomy, chapter 6, verse number 5.
Atog yun i-apply ang atong ma-learn mga kaigsunan. Deuteronomy chapter 6 verse number 5, the Bible says, "And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might." Tanan, ihurot nimo sa Ginoo. That is loyalty. Kani nga klase nga gugma, mao ni gitawag og loyal nga gugma. Kay kung imong hatagan lang ang Ginoo og pipila nga part sa imuhang gugma mga kaigsunan, dili na loyalty. Kay naapod kay gihigugma ang kalibutan, na imo pong gihigugma imong kaugalingon, nga gi-compete nimo sa Ginoo, so eventually, wala ka kaybaw, nahigugma na po kasiyawa. Muna, you will do anything just to win the race. Even hurting people. Because the one you love is you. The one you love is the material things. Muna, you don't care nga naay maligsan, you don't care nga naay masakit sa imong pagbuhat, mga igsoon, as long as makabot nimo kung unsay nasa sud sa imong kasing-kasing. Ana nakadelikado pag ang atong gugma dili siya solid. Now, if our love is solid ngadto sa Ginoo mga igsoon, unsa man pagkasolid? Love the Lord with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. Amen. So ang imong desire, Ginoo lang. Ang imong kinabuhi, your soul dapat sa Ginoo lang. And also your service, thy might, your service should be only for God. Amen? Now, what will happen, mga igsoon, kung dili nimo na mabuhat? Kay, sayo naman iingon, lisod man ibuhaton. O, diba? Arita sa Deuteronomy chapter 13. Pasalamat yun ta, kanay Bible, mga igsoon. Verses 1 to 3. The Bible says, "If there arise among you a prophet," kaya naamag yun na magsamok-samok sa imong loyalty sa Ginoo. So if there arise among you a prophet or a dreamer of dreams, and giveth thee a sign or a wonder, and the sign of the wonder come to pass, whereof he spake unto thee, saying, Let us go after other gods, which thou hast not known, and let us serve them. So na ay another invitation nga dili na para sa Ginoo. Murabag nag-try ang kaninga prophet nga i-disturb ka para dili na ka makafocus sa imong kasing-kasing sa imong paghigugma sa Ginoo. So this is very dangerous. Ingon sa verse number 3, ang instruction sa Ginoo, "Thou shalt not hearken unto the words of that prophet or that dreamer of dreams. Ngano man, for the Lord your God proveth you to know whether ye love the Lord your God with all your heart and with all your soul." Pagbantay, when you decide to love the Lord with all your heart, your soul, and your might, ang yawa, di mo sugot. So sa maton sa yawa, maningkamot siya mga kaigsunan nga dili nimo ma-accomplish ang imong desire. Dili nimo mahatag ang imong tibuok kasing-kasing ngadto sa Ginoo. So the devil will do anything to stop you. Amen? Mura na natabo ron nga ang tarpaulin sa usa ka kandidato, tangtangon sa usa ka kandidato kay na-educate sila. Muna buhaton karon na establisar na ang imong kasing-kasing sa Ginoo, ang yawa maningkamot na siya nga malangkat ang pagka-establish sa Ginoo sa imong kasing-kasing para dili na ka makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Not with all your might na. Muna ma-serve ka karon, kaman di nasad. Wala kay commitment. Amen? Loyalty sealed your commitment. Kay ang loyalty ug love inseparable. Mga igsoon. Mo naka delikado kayo nga daghan tag paminawon. Remember, listen only to the Lord. Amen. So if you are listening only to the Lord, so you need to understand as a church, ingon ang Ginoo, balik mo
kamong mga na-scattered, and I will give you pastor according to mine heart. So if you are listening only to the Lord, so meaning you listen only to your pastor. Kaya di man tadaghag pastor. Sa Lighthouse Bible Baptist Church, ang pastor diri si Gonzalo Cruz. Sa lain nga mga churches, naapoy laing pastor dito. Amen? Dili pwede nga ako magbuot ko sa laing church. Dili pwede ang pastor sa laing church magbuot diri nga church. Ana ka-unique ang Ginoo, mga kaigsunan. In every churches na ay isugo ang Ginoo. Aside sa basic nga mag-discipleship ta. Kaya ang discipleship is the basic responsibility of the believer. Dapat tanang Kristohanon ga-disciple. Tinawag ta ana tanan mga igsoon. And then God will give you a specific mission. Pareha na to, mga bata. Atong i-rescue ang mga bata. So ato ng responsibilidad. Mao na andamon nato atong kaugalingon para mahimo ta o nga angayan nga mo rescue og mga bata. So we need to love our children. Amen? Love your children. Unya makita kag mga bata diha sa kadalanan, mga kaigsunan. It is a call. You evaluate yourself. Ready ba ko mag-rescue aning bata? Kay kung dili, mga kaigsunan, you go back to the Lord. Love baya sa Ginoo ng mga bata? Now, do you agree with me, mga kaigsunan, nga kung naa kay higugma, ang iyang mga hinigugma, imo pod apilon og higugma? Mamito na sa kaminyoon, mga igsoon, giapil ni mong pakaslan, ang iyang tibok banay. Dili nga kanarang imong gising inag aydo. Apil na ng tibok banay. Wala exempted. Amen? O karon, kitang tanan gihigugma ta sa Ginoo. If you love the Lord, you love the person beside you. The person in front of you, the person at the back, you need to love them. Because God said, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? So, pagpaila nga kita na higugma yung tinuod sa Ginoo, mahigugma po ta sa iyang buluhaton, mahigugma ta sa iyang gihigugma, mahigugma ta mga kaigsunan kung asa nakatutok ang Ginoo. And learn the compassion of the Lord. Amen? And remember, do not listen to anyone who may lead you away from God. Pag nakabantay ka, lain man ni direksyon niya, avoid. Avoid anything. Maybe imong friend, maybe imong loved ones. Kaya apil ba na ipasurrender sa Ginoo kung magbabag na nimo. Maybe imong job, maybe imong business, anything, mga kaigsunan, that will hinder you in serving the Lord, avoid. If you love the Lord. Amen? O sa husband and wife, kaya diha magyud nato makuan gyud nga naigugma dapat, no? Dapat ba? Nga kanang gugmaha dapat di mawala. And remember ha, love is a shock absorber. Pwede na siya ma-worn out. Pwede na siya mawagtang sa relasyon. So sama sa sakyanan, ang libaong mga kaigsunan, ang ligid mo'y sagubang sa tanang libaong. Unsaon niya pag-protect ang body sa sakyanan? Ang shock absorber. Inighapak sa ligid, dili maapektuhan ang body tungod sa shock absorber. Kusog ang hampak, pero ang shock absorber, iyang dawaton, iyang ipahinay. Muna ang trabaho sa shock absorber. Pag maguba na, kagalkal imong sakyanan. Mura ka gasakay tricycle. Amen? Kaya ang tricycle, wa man ay shock absorber ang kanang usa ka ligid, ang kana ramang motor. Yang uban gyana, wala na shock absorber. Tungos ka bugat, maguba man. Mo man ay makaguba sa shock absorber, bugat kaayo, overloading. Na overloading o kanang kuan bitaw kanang abusado ang pagpadagan ba? Kanang bisag libaong bulhot. Hello? O parehas sa kinabuhi.
Pag manag-asawa, mga kaigsunan, mag-overload mo. Hansak tanang problema, overload. Away, oy, guba ang shock absorber. Ha? Sometimes we need to take it slowly. Take it slow para masabtan. Kay libaong ang atong gagian karon, libaong maghinay-hinay ta. Pero bulhot gyud mo ka, kibulhot alam, disider dia, disider dito. Di naguba ang shock absorber, nag-away na mo. Kagalkal ang pamilya. So, naay maintenance ang love. Amen? Muna, once in a while, mura kag, imo bang i-cultivate ang imong love sa imong wife? No? Palitan nimong regalo, imo ipaparlor, ana, palitan nimong pagkaon, mulakaw gani ka, dapat na kay dadon, inig uli. Anything. Amen? You need to remember, unsa di niya ganahan. Maka-appreciate man na sila, ana. Huwag yun amen, mga babay. Ang di mo amen, ay, pasagdi na sila. Katong ni amen, maura to siya, hinumdumi, unsa iyang gusto. Ikaduha, unsa sunod sa letter L. Unsa man na siya? Obey the Lord. May naa pa ba? Na angay ba supakon ang imong gihigugma? Mga kaigsunan, sa kaminyoon, usahay natin mga plano, ang mga bana, niya atong asawa, mukalit lang og request, mga kaigsunan, tungod sa gugma, mausab imo plano eh. Love can change a plan. No? Your love to your wife can change your plan. Ingon ana, parehasad sa Ginoo, if you love the Lord, kita daghan kitag plano aning kalibutan na, daghan tag gustong buhaton sa atong kinabuhi. But because we love the Lord, mga kaigsunan, ang imo dayong ihimo nga priority sa imong kinabuhi nga tumano nimo is God. Because you love the Lord. Kay may tabo man na, mga kaigsunan, nga magkasumpaki na ang imong gusto o ang gusto sa Ginoo. Kinsa maron imo ang i-priority? O atong kuhag, base ang pinaka-basic Sunday. Kag kinsa ang Domingo? Iya sa Ginoo. O karon, dunay panahon nga ang kalibutan mo atbang. Kinsa man imong i-obey? Kung kinsa ang mas love nimo, mauna siya ang imong mapadaog. Kaya nag-atbang naman sila. Dili man kanunay nga makig-atbang ang kalibutan, mo na makasimba ka. Pero pag makig-atbang na ang kalibutan, makadaog pa ba gihapon ang Ginoo sa imong kinabuhi? Diha nimo mahibaw-an, mga kaigsunan, kung loyal ka sa Ginoo. Because if you're loyal to God, willing ka mo drop sa tanan nimo, mga kaigsunan, nga giplano na sa kinabuhi, because the one you love is asking you to be present for Him. Unya hagbay naman na, gingon sa Ginoo nga Sunday is mine. Angay pa ba ma-surprise? Uy! Domingo mo di ay. Dapat ay nagyubutag schedule sa Domingo. Nga naman, para ni sa akong hinigugma. Okay sa ninyo, be? Anniversary ninyo, gihatag ang schedule lain. Dili ka man luod. Hello. Kung mo katubag da, wa katubag. Manluod na, oy, labi na ang mga asawa. Manluod na sila, oy. Nga naman, anniversary ron nato, gihatag man nimo sila ang schedule. Nya kita naman mga laki kay, ay dili tanan ha. Pero kasagaran sa mga laki, di magunahunaan ang mga special day. Yan ang mga tunay na lalaki. Di man mo mangangkon kung dili ingong tunay. Sa mga, mostly sa mga lalaki, dili kayo kaunahunag schedule ay kanang date ba, mga special days. Amen? So kamo mga asawa pod, ay lang pong dali panluod. Nakalimot man. Dili man, mao lagi na issue, pastor, nganong kalimtan.
Sultihan ta mo, dili sa regalo manluod ato mga asawa mostly. Mangluod sila kay ang pizza gyud mismo imong gikalimtan. Kay malipay ra gyud na sila tagaan imong kanang cake nga purma kasing-kasing. So wa may purma kasing-kasing. Pagpalit itong cake, hiwaan na. Pero may purma kasing-kasing. Na kay effort. Malipay na sila na, oy. Amen? Nakadahigugma man ka. So what I'm trying to tell you this morning is, pag nahigugma ka sa katao, willing ka mo give up sa tanan. And you will do what He is requesting for you to do. Paano sa Ginoo? Kung nahigugma kita sa Ginoo, kanang Domingo, ihatag yun na niya. Bisag unsa panay nakigatbang, let God win. Amen? Let God win. Pabita na luoy kayo mga kaigsunan because ang kalibutan wala man na ni-recognize ana. Na mga special event sa mga student nga anhan nila ibutag Domingo. Board exam. Importante man na. Ang kalibutan, wag yung kalibutan, ana. Kalibutan manunta. Dapat i-respect yun na kay adlaw nas Ginoo. Diha mag-struggle ang mga Christians. Bar exam, lalimad ka na, giskwelahan nimo pila ka tuig, tinuon nimo. Unya, Domingo ang bar exam. Board exam. Unsa pa na nga mga exam? Pero mostly sa mga Christians man pod, okay na na. Well, kana mga ingon ana, mao na makaingon ta mga kaigsunan, no choice. Pero kana lang suroy. Kana lang worldly opportunity mga kaigsunan nga wala man na nimo eskwelahi. Kana mga business deal. Amen. Uy, pag-amen mo ba, kay mo mamadunlan. Kana mga party-party. Dapat dili na makadaog igsoon. Gamay radyo kayo, makaingon ta nga antusan na to ni gamay, mabunalan tas Ginoo ani, pero atay mahimo, kay nga naman, kung nalimad ka ng bar exam, di man ka mahimong lawyer kung dili ka kaapil na. Kinala, pasaron yun na nimo. Kunya, di ra lisod. Magpaampo ka, ngawa ka sa Domingo. Kaya magpa-pray mo na ko ba? Unya, Domingo siya na kuwan. Mahitabo. Wala kay kibawam gyud ta nga wala gyud bisag unsa nga butang sa kalibutan nga pwede na tong ipuli sa Ginoo. Anything, mga kaigsunan. Kamatayon lang mo di nimo makapasimba. No? Akala madextrose, pastor. Madextrose. Pag online lang. Do not miss the instruction of the Lord. Now, how can you obey if you do not know what He wants? Amen? So, nagsugod ta sa paghigugma. Di ba? Paminawon yun na nimo imong hinigugma. Karon na paminawan na nimo, then ni go down na kadayon ka sa letter O. Mo na imo siyang tumanon. Obey the Lord. Deuteronomy gihapon, chapter 13. Verse number 4. In His Bible, ye shall walk after the Lord your God and fear Him and keep His commandments and obey His voice, and ye shall serve Him and cleave unto Him. Ingon ana nga klase nga obedience, not only once, not only twice, but serve Him forever. Dili kay ni tuman nakakausa. Dapat sige-sige yun na. Imo nang pangalagaran ang Ginoo mga kaigsunan. That's how to obey God. Not half-hearted, but wholeheartedly. Di ba? With all your might. So kana with all your might, why huno nga pagpangalagad? Igsoon. Deuteronomy chapter 11. Deuteronomy chapter 11, 27 to 28. Now, papilion ka ani, blessing imo or curse? Blessing or curse? So what will happen? Kung obey ka, what will happen kung disobey ka? In verse number 27,
And 28, the Bible says, a blessing if you obey the commandments of the Lord, your God, which I command you this day. So kung mutuman ka, mubuhat ka sa gisugo sa Ginoo, the moment nga ikaw gisugo, paminaw ha? That I commanded you today. Ingon na Bible. So meaning, pag imanduan ka karon, imo nang buhaton, kanusa? Karon. Kung ipabuhat sa Ginoo nimo ugma, kanusa nimo buhaton? Ugma, dili the next day pa. Mauna siya ang obedience because delay obedience is still disobedience. So man maglibog ka mga kaigsunan nga mayon ka nituman man ko sa Ginoo, wa lagi ko niya gi-bless. Well, kanusa ka nituman? Nituman ba kadayon o imo sa siya gipahuwat? Mo na mag-careful ta mga igsoon. Kay mayon ta nga mutuman ko kanang unya na. Total blessing man gyapon. Dili na blessing. Kaya ang giingon sa Ginoo, kung unsay gimando niya dihang adlaw, buhata anang adlaw. Right? Now, kung sa ang mahitabo sa imuha, di ka mutuman, mo ni imuha. Verse 28. And they curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day to go after other gods which ye have not known. Curse, mga kaigsunan. So mana, Sunday is a day that you cannot replace with another day. It cannot even be replaced with another Sunday. Because another Sunday is another Sunday. You cannot replace Sunday with Monday. Or any other days. Mayon ka, di sa kumusimba Domingo, total na may Wednesday. That's another day. Ang Ginoo mga kaigsunan, concern siya anang daily nimo, daily obedience. Pamito na, ang gingon sa Ginoo, pag magampo ka, pangayo every day. Your daily bread. Wa ningon ang Ginoo pangayo weekly. Matag adlaw makig-communicate ka sa Ginoo because that is what God commanded you to do. Are you listening? So mo na pag ikaw dili ka wa ka naana og obey, paunya-unya ka. Mura ka nibalik ka sa pagkabata, suguon ron. Unya pang gabi ibuhaton. Amen. O malipay ta na kung kita'y ginikanan? Of course not. Muna, pag naanad, labi na kamo mga parents, inyong gimonitor inyong anak, unsa may gisulti sa Ginoo ron, imong ibalik sila pirmi sa Ginoo ba? Nya ipakita sa nato nga kita nagbuhat ta. So ato sila inon, unsa may giingon sa Ginoo nimo ba? Nga kanong adlaw, unsa may buhaton. O imo siya mapaningil, gibuhat man nimo dayon. So unsa may atong benefit ana, mga parents, di maglabad atong ulo sa atong anak. Og kanang pananglitan mo siwil magagani na siya ay kabalikan ngano man na ay puste diha nga iyang ilhanan nga nalayo nako. Og sa kwan pa panagatan pa na lighthouse nga makatultol sila asa sila balik kaya na makay gi-establish. Pero kung wa kay gi-establish, asam sila balik? So madunggo sila sa laing island. Muna daghan kay mga saag ng mga Christian. Amen? So muna, unsa inyong ganahan? Blessing or curse? So, unsay buhaton kong blessing? Obey. Sakto ra ba na nga word? Obey lang? Diretso? Or obey? Right away. Obey right away because to delay is to disobey. Kaklaro ana, mga igsoon? Now, what about in Deuteronomy 28:62? Tanawag unsay result sa disobedience. 28. The result of disobedience. 28:62. Giunsa pagpanalangin sa Ginoo ang Israel. Giunsa pagsulti sa Ginoo kang Abraham katong ningon ng Ginoo ang imong kaliwatan himuon na kung unsa sama kadaghan sa balas
Amen? So, tinuod na ang gingon sa Ginoo. Pero, unsay nahitabo? Nagkagamay. O, tanawa, unsay rason nga nung nahitabo na. Verse number 62, mga kaigsunan. Verse number 62, the Bible says, "And ye shall be left few in number, whereas ye were as the stars of heaven for multitude, because thou wouldest not obey the voice of the Lord thy God." Murag simbahan ba? Nganong di man ka daghan ang membro sa simbahan? Because of disobedience. Ang atong obedience sa Ginoo mao nay makapadako sa simbahan. And we know already, mga kaigsunan, it is not the number of the attendees, but it is the number of members attending the church. Bisan pa magdakag 2 ka truck, mga kaigsunan, puno ang simbahan, pero ang nagda 2 ra sad ka buok. Pag ihap sa Ginoo, 2 ray attendance. Kay way labot sa counting, mga kaigsunan, ang dili part sa body sa panahon sa panibahon. Lahi sad na, mga igsoon, nga atong walihan ang mga unbelievers. Lahi na nga punto sa kinabuhi nato, nga ato silang tudluan sa ebanghelyo, trabaho na nato. But when we come to church, we worship the Lord. We listen to His instruction what to do. Mao na simbahan. Mao na nga dili ta magda diri og dili part sa body. Kay bisan pa mapuno ta, gadugang-dugang lang mga kaigsuonan. No? Pero dili siya counted sa mata sa Ginoo. And maybe that is new to you. But you understand what the Bible says. What is the church? Is this just a group of people? Or unsa man ning church according to the Bible? The body of Christ. Imagine na nimo, the body of Christ. Now, if you're going to understand unsa man ang imong buhaton para mahimo kang part sa body ni Christ, you must be what? Saved and baptized. Kunya kanay mo gida, saved and baptized na ba na? Amen? Okay na, saved na. Unya, committed to be baptized. Ang schedule na lang. Kaya ang mga manay, importante na as kasing-kasing makita as Ginoo. Mo na trabahoon gyud nimo dito sa gawas. Singon ana siya kadelikado igsoon kung mo disobey ta. Di gyud ta kapadako. So ibutan nato sa pamilya, disobedient ka sa Ginoo. Bisan kung saan mo panikay sikay, hago tamas ginhawa, mudako pero mugamay gihapon. Oh, kinsa may igo. Ang mga Kristohanon nga dili mo obey. Mo na kinahanglan mabadlungan gyud ta mga kaigsuonan. So unsa may angay buhaton sa usa ka anak sa Ginoo sa iyang kinabuhi para maka-obey siya, para ma-maintain niya ang loyalty. So what the obedient child of God must do? Psalms 119. Balik ta sa atong text. Verses 33 to 35, mga igsoon. The Bible says, dara ang buhaton angay ha? Teach me, O Lord, the way of thy statutes. So muhangyo ka sa Ginoo, Lord, teach me. So how can God teach you if you are not in the church? How can God teach you if you are not having a personal devotion? How can the Lord teach you if you do not even know how to locate a book in the Bible? How can God teach you? Mga kaigsunan, kung wa ka diha. Are you following? So, sa dihang nihangyo ka, Lord, teach me thy way. Teach me thy statutes. So, naa ka, present ka, nagbasa ka. So, unsa may mo commitment? Nangayo makag-commitment sa Ginoo nga tudluan ka. So, unsa man sad imong commitment nga ihatag para mahimo kang loyal, mga kaigsunan sa Ginoo. Tanawa, unsay gisulti ni David. And I shall keep it unto the end. Ni-commit po siya.
Lord, if you're going to teach me something, I'm going to keep that to the end. That is loyalty. Obeying God up to the end. Dili kay gituman lang nimo diha ra. Wa na dito sa unahan. Mo na mga Kristohanon, mga lagad karon inig taud-taud wa na. Dapat to the end. Asa man ang end? Kano sama ka mo the end? Mo na diha ang end. Verse number 34. Another gihangyo ni David. Give me understanding. Ingon na siya mga kaigsunan, and I shall keep thy law. Yeah, I shall observe it with my whole heart. Every time nga na siya ihangyo sa Ginoo, iyang bugtian dayog commitment. Loyalty. Naliman ka na with his whole heart. Iyang i-observe mga kaigsunan sa tibuok niyang kasing-kasing. Dapat ingon ana ang mga Kristohanon. Are you listening? So dapat maminaw gyud ka, dapat magkat-on gyud ka kay unsa may imong i-observe. Unsa may imuhang i-keep mga igsoon. And in verse number 35, another iyang hangyo sa Ginoo ug ang iya commitment. Make me to go in the path of thy commandments. Ayog tuguti Lord nga malihis ko. Amen. Make me to go in the path of thy commandments. Unsa iya commitment? For therein do I delight. Na diha ang akong kalipay. Mo nay angay buhaton sa mga obedient children. Magpatudlo, pero ka na mga bata nga dili patudlo, masuko, wa na'y plano mo obey. Kana mga Kristohanon, maigos mensahe, magsuko. Wa na'y plano mag-obey. In the first place. Nga na masuko, magkagbadlongon. Nga na masuko, magkag-instruksyonan. Because you don't want to obey. Are you listening? So, mo na mga kaigsunan, kita rin naguba sa itong kinabuhi. Kaysa LO pa lang, wa nakakapasa. Now, let's proceed. Number 3. Letter Y. Yield to the Lord. Yield to the Lord. Another word of yield is commit your life to the Lord. I-commit nimo sa Ginoo ang imuhang kinabuhi. Romans chapter 10, mga kaigsunan. Romans chapter 10. And in verse number 3. Romans 10:3. The Bible says, for they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Paminaw, kung ikaw Kristohanon, wala ka ni submit ngadto sa pagkamatarong sa Ginoo, maghimo-himo ka, imo ka galingong righteousness. Unya magtanaw ang ubang mga Kristohanon, daw sakto ka. Kanang daw sakto is very dangerous. Amen? It seems right, but the ends is destruction. Muna gingon sa Bible, mga kaigsoon, we cannot change this. Ang pasabot sa Bible, ang katong wala nag-submit sa righteousness sa Ginoo, mag-establish ka, wa kay mahimo, mga kaigsunan, because you are in the church. And you need to show righteousness, but it does not came from the Word of God. Dili gikan sa pagkamatarong sa Ginoo. So imong buhaton maning kamot ka nga mahimong buutan, bagatag-gatag ka, but wa ka nag-tights. Magtabang-tabang ka, but wa ka nag-express sa imong gugma sa Ginoo sa offering. Amen. So you're trying to get the attention of people. Amen. So mabaling ang ilang attention sa Ginoo ngadto nimo. Because that righteousness is not from the Lord. Amen. Pero kaning atong pagtabang-tabang mga kaigsunan sa mga tao nga tinuod nga nag-yield ngadto sa Ginoo, tinuod nga nag-submit ngadto sa Ginoo, ang ila makita ang Ginoo dili ikaw nga nagbuhat. You are going to point them to the Lord all the time. Anything that you do.
Na sa bisan kinsa nga tao nga imong gitabangan, ma-point nimo sila ngadto sa Ginoo. Mo na tao nga nag-yield ngadto sa Ginoo, mga kaigsunan, because your loyalty is not to yourself, your loyalty is not to people, your loyalty is to the Lord. Mo na dito ka nag-yield, dito ka nag-submit. So you need to submit to the righteousness of the Lord. Amen? In James chapter 4 verse number 7, naayawa magsamok-samok mga kaigsunan sa dihang mo submit ka sa Ginoo. Pero ayaw kabalaka. Kay ang pag-submit na mo sa Ginoo kadaugan batok sa yawa. Now mga kaigsunan, verse number 7. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Hastang yawa mulayas. Pero ang mga Kristohanon nga ang yawa kuyog, sila ang mulayas. Yielding to other things but not God. Luoy kayo. Mura kita mga Kristohanon ta linuwas ta sa Ginoo, mga kaigsunan, giinvisan ta siyang kinabuhi. Adto ta submit niya. Ayok submit ni bisan kinsa. Dili pwede nga imong bahinan si bisan kinsa, mga kaigsunan. Amen? So, unsa may angay buhaton, things to do in yielding to the Lord. Atong tiwason tong Psalms 119. Verse 36 to 38. Listen to what the Bible says. Ang hangyo ni David, mga kaigsunan, ingon siya, incline my heart unto thy testimonies and not to covetousness. Makita ka nga naay mong isuon sa pagtuo nga gipanalanginan. Murag ganahan ka imo siyang ang kuno nimo ba? Covetous ang imong kasing-kasing. Kani mga tao nga covetous, mag-uol ka nga naay maglampos. Gusto nimo nga mura bag crab mentality. Mga igsoon, usay tudlo sa Bible sa mga tao nga tinuod nga loyal sa Ginoo. Rejoice with them that rejoice, and weep with them that weep. Kunay nahimong magmalampuson you, praise God, Lord, thank you for making him my brother in Christ successful. Bili kami yun nga. Iya pa na roon. Apsa na nako. Nanawa niya. Ang plano ni mo kay iya imong kuhaon na kung siya naabot niya. Muna mga tao nga di loyal sa Ginoo, mga kaigsunan. Because if you're loyal to God, you should be loyal also to your brothers and sisters. Dili nimo sila ibaligya, dili nimo sila ilaron, dili nimo sila pasakitan, kundi imo silang higugmaon pud. Amen? Your loyalty to God, also you apply it to the loyalty to your own brothers and sisters. Muna siya ang importante, mga kaigsunan. Muna ang hangyo ni David, ayaw ko, Lord, tuguti nga maadto ko sa covetousness. Pero tuguti nga ang akong kasing-kasing tuwa sa imong testimony, dili ngadto sa pagka-covetous. Sunod niya hangyo, mga kaigsunan. Angay buhaton para makayield tas Ginoo. Turn away mine eyes from beholding vanity, and quicken thou me in thy way. Remember, only the way of God ang mapuslanon. Ang way sa kalibutan is vanity. Ngo pa si Solomon, vanity. Everything is vanity. Under the sun pag yun ang gingon niya. Anything under the sun is vanity. Tanawa mga Kristohanon, palios Ginoo, tuwan natin sa kalibutan. Under the sun. Ang asa pa, anything under the sun is vanity niya, tuwa ka dito nag-focus. But if you want to yield to God, mga kaigsunan, focus on things that are important. Things that are not vain. And that is the Lord's work. Amen. Kay maura ni ang naay bugti ngadto sa iyang gingarian, mga igsoon. Maghago ka tamas ginhawa, simba ka, naghago ka, pero wa kay bunga. Vain. Vain. Bisan pa, apil ka, tukod kag building. Kapoy na kay ka, nagkasamad-samad pa ka, pero wa kay bunga. Sayang nga sa imong effort eh.
Kaya dili rason nga nagtrabaho ka physical, imo nagikalimtan ang spiritual. The same way sa giving. Di pasabot nga nag-give ka, di na ka mamunga. Di pasabot nga nag-tithes ka, nag-offering ka, di na ka mag-discipleship. Di pasabot, anak, mga kaigsunan. Di na ko mag-give, mag-discipleship na lang ko. Sultihan ka, if you're a true discipler, you cannot stop yourself from giving. You cannot stop yourself from helping building the building of the church. You cannot stop yourself. Kay mo na'y movement sa heart, mga kaigsunan, nga nag-yield sa Ginoo. Amen? No. So mo na ang gisulti ni David diri, mga kaigsunan, gitudluan ta. Dapat ang atong kasing-kasing tuang adto nagtan-aw sa mapuslanon nga mga butang. Not on the things that are vain. So, kay mo na ta, asa ang vain? Kalibutan. Na, adlaw, Domingo, tuwa ka sa vain. Taa ka sa vain thing. Pasalamat mo, naamo diri karon. Because if you're going to miss church, mga igsoon, tuwa ka sa kalibutan. Ang sa gingon ni Solomon, tanan, under the sun, is vain. Yung minay ka, asa man na church, di ba, under the sun po na, mga kaigsunan, if you are gathering as a body, the church, mga kaigsunan, this is an extension of heaven. Lahi diri. Yun sa man paglahi. Ikaw na lang mag-Ginoo. Nganong safest place man para sa mga Kristohanon sa panahon sa panimbahon. Na kay kung tinuod ka nagsalig sa Ginoo, tuay mong nag-yield ka, dito ka nag-submit sa Ginoo. Every time nga na church service niya, you are somewhere else. Ang imong kasing-kasing di may mutang. Di may mutang. Katong tuwa mi sa Luzon, buwan kapin, kay nagpa-enroll mi ni Timothy. Unya piriting dugaya kay hasta kami mag-exam man mag-appeal di ay. So, tuwa mi dito, every time na i-service mga kaigsunan, ang akong kasing-kasing hawang kayo. Hawang kayo jud. Kuwang ba kuwang? Unya manimba man mi. Pero iligsimba nito pawalihon man gyapon ko. Pero lahi gyud oy. It is not my people. Amen. I have to be with my people. Nagisalig sa Ginoo nako. Pero dili gyud sa healthy mga kaigsunan nga maglakaw-lakaw ko para sa ekonomiya sa church because that is not the way how God provide things, mga material things unsa pa na diha para sa church. Ang importante dapat may atong tutukan. Unsa man importante? Ang atong espirituhanon nga kinabuhi, mga kaigsunan. Ang atong espirituhanon nga buluhaton, which is discipleship. Mao na importante. Ang kanang finances, mo follow na siya. Wa siya mahimo kundili sundon ka, gukdon ka, bisag asa ka, apason ka niya. Ngano man, kay ang Ginoo may mumando, blessing, turao, gukda. Pero kung imo gitutukan vain, asa may kalampusan na ng vain. Sa word palagdaan, way kapuslanan. Ang imong gibuhat sa kalibutan, way kapuslanan. Iniguk ko di mo, kita ka, uy, blessing ay, imong giduol. Mingon na Ginoo, dagan! Kinanang anak nako nga way kapuslanan, dagan. Baliktad, mo na kapuyo na lang ka, di ka kaabot sa imong kalampusan. Amen? Pero kita mga Kristohanon, yahay kay ta. Kung nakasabot ka, submit yourself to the Lord. Submit, mga kaigsunan. Amen? Now in verse number 38, establish thy word unto thy servant who is devoted to thy fear. Now, karon ang pangutana, makaingon baka ani sa Ginoo, Lord, establish your word sa akong kasing-kasing, kay loyal ko nimo. Makaingon baka ana sa Ginoo karon? You know how important that the Word of God will be established in our life? You can have an absolute protection from the world. You can have an absolute protection from the devil.
Bisag asa pa ka, mga kaigsunan, the devil will destroy your life, but God will protect you. Di siya maglampos. Amen? Sometimes you can think evil things, mga kaigsunan, but makwan ka kanang makoreksyonan ka ba? Nga naman, because the Lord don't want that to happen to you. Because He knows that you are loyal to Him. Muna anak ka safe ang mga Kristohanon maglakaw-lakaw sa kalibutan nga nagsubmit ka sa Ginoo. Mga igsoon. So mo nag-iingon ni David, mo ni angay na tumbuhaton kung gusto ka nga mo submit sa Ginoo. Amen? Now, karon. Kumanata sa Y. A. Ano ito sa A? Number 4. Available for the Lord. Agay. Saan mo maturingan nga loyal kung waka diha? Amen? Na majority sa mga churches, mga kaigsunan, managdahan ang mga members kung na activity. Na sport fest, kanang Founders Day, puno hasta mga backslider, mga kaigsunan, na diha, Founders Day, good. Amen? Ano na, mag-games good, mag-games. Labi na mag-beach outing. Daghana lagi. Ambot lang mga igsoon na Pero pag trabaho ang atong-atuon sa church, gamaya roy. Agree mo na? Asa mo na dapit? Ang mutunga o hindi mutunga? Asa ato, pastor? Sa ligo o sa trabaho? Klaro ha, pangutana, pastor. Asa ka, ana, mutunga? Sa ligo o sa trabaho? Ikaw na lang tubag. Ay na lang i-voice out. Total, si pastor kay Bao naman. Amen? Wa may natago sa pastor God. Parte pagpangalagad. Ako mo nakaibaw, kinsa mo'y naagoy kay heart to serve o wala. Pero ako lang giremindan mga kaigsunan that being available for God is showing that you are loyal to God. Kaya ba mo sa Bible, mga kaigsunan? Kanang word, here am I. Pipila lang katao ang nigamit ana diri. Pipila lang. Pero kay ba ka, ang pinakanindot, mga kaigsunan nga, here am I. Kaning kang Abraham nga, here am I. Genesis 22, please. Genesis 22. Dili pasabot nga available ka, nga wa kay iambag. Because sometimes we could be available, pero wa tay giambag sa lamisa. Muna daghang mga Kristohanon nga makatabang ka tungod kay wa kay lingaw. Mo pala diri ato ni gianad, if you want to serve, you spend your money. Tanaw na to, available ba ka? Mas may yun na nga, mo invest ka. So, decoration. Okay, say ganahan mo decoration. Buy your decors. Atras na dayon mga, kita pa trabaho, kita pa gasto. Unsa naman, asan man kasing-kasing, ani? If you are available, dapat na kay i-offer. Tanawan lesson, mga kaigsunan. Verse 1, atulan ni ilukso, mga igsoon, verse 1 to 3, and then 11 to 12. The Bible says, and it came to pass after these things, that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. Available. Nangita ang Ginoo niya, di ara ko, Lord. O karon, pangitaon ka sa Ginoo, wa ka diri. Don't you know that God, nasa siya iyang check attendance every time nga na service? Mag-attendance siya. Mga igsoon,
Kaya siya may mo panalangin. Siya na kay bawag kasi angay panalanginan kasi di. Si Abraham, sa diyang nitawag ang Ginoo mga kaigsunan, niyon siya, di ara ko Lord. Imagine na nimo. Ang word nga tempt diri, igsoon, gitempt sa Ginoo, wa gitintal, gitistingan si Abraham. And most of the time, mo na buhaton si Ginoo sa mga anak niya. Iyang i-test. O sa tawag pa lang, di ka kaingon present. Diha pa lang, hagbong naka. Amen? Di ka kaingon, here I am. In verse number 2, and he said, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains, which I will tell thee of. Una, available siya. Naa siya, Lord, diyan ako. But I want you to offer something. This is the most difficult offering to make. The most difficult. Pinakalisod nga offering, mga kaigsunan. Pero tungod sa iyang pagka-available, appeal ang iyang kasing-kasing that he will offer anything for God. That is availability, mga kaigsunan. Because there are some Christians, they are available, but their wallet is not available. Ako rin available, Pastor. My wallet is engaged. Nanay, padulngan ang kwarta, ani, engaged, nanay. Oh. Mo na dili ta ma-bless, kaya di ta loyal sa Ginoo. Ang loyal sa Ginoo, bisan paghubuan mo imong kaugalingon, mga kaigsunan sa tanan imong kayamanan, ihatag nimo sa Ginoo, mo na tao nga loyal, nga Lord, bahala nag mahurot ni tanan, basta padung sa imuha, I am willing to give this. Only son? Gipangayo sa Ginoo? Only son? Unya, dili kay pangayo nga padton sa temple like Samuel? Medyo dali ra to kang Hana, mga kaigsunan. Dali ra to sa iya, nga ni promise siya, pero medyo painful pa ganito, kay iya pa sa giatiman, malayo imong anak nimo. Sakit na, pero kaning kay Abraham, lahi. Unya, ani, here I am sa dato, ang anak. Dili ang inahan. Pero kani, si Abraham, mga kaigsunan, available siya para sa Ginoo, gipangayuan siya offering, nga perting lisura ihatag, pero tungod sa iyang pagka-available, sa iyang loyalty sa Ginoo, mga kaigsunan, tanawa sa ibuhat. Verse 3, and Abraham rose up early in the morning. It shows loyalty. Early in the morning. Amen? No time, mga kaigsunan, nga magbugat-bugat siya siyang kasing-kasing. Because early in the morning, the Bible says, he rose up and saddled his ass and took 2 of his young men with him, and Isaac his son, the offering, and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. Available. Ngunay loyal. Mga igsoon. Amen? Muna, kung para sa Ginoo offering, mga igsoon, imog yun na wholeheartedly, this is for the Lord. You should be happy. Amen. Kay kung kana palang mga pesos diha sa imong wallet, mga kaigsunan, medyo sakit na sa imong dughan. How much more kung kinabuhi na ang pangayoon sa Ginoo? Will you give your all? Amen? Will you give your all? So, available siya, gitawag siya sa Ginoo. So, iyang gibuhat, nibaktas siya, tulok adlaw, mga kaigsunan, hanton niabot siya sa bukid, kundi ang Ginoo nag-ingon niya, iyang gibilin ang iyang kuyog nga mga batanon, iyang gibilin, mga kaigsunan, kay sila na lang siyang anak nangadto dito. But along the way, nangutan na pag ang anak, asa man natong offering? Mga igsoon, siya mo provide ng Ginoo.
So, tuwa na siya sa bukid, iya nang gi-set ang altar, iya nang gihigtan ang iyang anak, mga kaigsuonan, iya nang gipahigda ngadto sa altar, ug iya nang giisa ang kutsilyo. A proof of his loyalty. Nitingog og balik, mga igsoon, pero gisugo sa Ginoo ang anghel. In verse number 11, and the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham! And he said, Here am I! Walay pagpanluod. Kay pagtingog og balik sa langit, mga kaigsunan, ningon naman siya nga, di ara ko. Ang mga membro kung mapugos, mga kaigsunan, og pag-offer, di na managad sa pastor. Nga naman, nabudol ko ni pastor. Ano mga pastor, wise kayo ni, kay ngano, publicly. Uy, isang ko magkuhan ninyo privately. It should be public, mga kaigsunan. Dili maayo na nga, ikaw ray ako atuon, Brad, na atay project, Brad, pilay mo hatag, Brad. Unyawa, kay ba on church? Dili na pwede, mga kaigsunan. Muna kung naatay atong erase, dapat kita tanan nakaibawta. Walay hidden agenda diri. Mga igsoon. Gawas lang sa tithes, kaya din ito pwede isibya, ang tithes ni Kuan, mauni. Ang tithes ni Kuan, mauni. Wala na, di pwede. Kaya nga naman, that is your personal commitment to the Lord. Ug siya po'y mubugti ni mo, ana, dili ako. Neither sa tanan ng mga offering nato. Amen? So, the second time nga nitingog ang langit, mga kaigsunan, wala siya, nakita siya kasing-kasing nga pure. Wala siya resentment sa Ginoo nga, Ginoo, ato ang gipangayo na ninako ni akong anak, iya pong kuha o balik, naunsa naman niyo, niya nitingog pa dyan, samok-samok pa dyan. Buhato na bitaw! Ano, Wala, yan nagwigi-isa kutsilyo. Nitingog ang anghel, mga kaigsunan niya, Here am I. Wala sa niya gitiwas, kaya nitingog man. Sa nitabo, 12. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him, for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me. Usay atong unaw-unaw ng Ginoo nga cruel kay siya. Kuhaan ta, habwaan ta, mga kaigsunan. No! Gi-measure sa Ginoo ang imong loyalty. Kay sometimes kita, kung tagaan na tag-blessing, ato loyalty na sa blessing. Kung say mando sa Ginoo, ana, ayong tanawa ng kayamanan, tanawa ang naghatag anang kayamanan. Ayong ibalhin imong loyalty. Mga kaigsunan. So mo ni pinakatamis nga, here I am. Ang hinaot pa, may tabo ni nato. Mga igsoon. Lastly, letter L. Number 5. Lead people to the Lord. If you are loyal to God, lead other people to Him. Diba, kung loyal ka sa imong company, magdakag mga tao. Kaya nga naman, I believe in my company. Experience the goodness, the benefit nga ako nadawat. Mo na imong dadon. Mo na kung wakay believe sa imong company, di ka loyal sa imong company, mangita kag lain company. Ya pagkauman, tibulaag mga tao. Mo na naman na, giluwas ta sa Ginoo, gibutang ta niya sa church, nahimo na tang part sa iyang body, asa imong loyalty. So, yung imong loyalty na sa Ginoo, bring people to His place. You bring people to the church to be added, mga kaigsunan. Ang dadon nimo bunga, mga igsoon. Amen? Dapat ikaw, kani imong availability in connection with your commitment to serve the Lord. Bisag unsa pay buhaton nimo, biyaan imo tungod kay imong commitment to sa Ginoo, and you are commanded to bear fruit. Dapat ready ka to preach.
Kaya di ka kaibaw kanon sa katagaan sa Ginoo kalag. O kanon, kung tagaan mo sa Ginoo, are you ready to teach? Are you ready to share? O mangita pa kag Kristohanon, brad, na ako'y amigo, brad ba? Disciple na, brad, ikaw di ay. Why can't you? Imo man ang amigo, di man ang amigo sa imong kauban sa simbahan. That is your responsibility. So para mahimo kang responsible sa imong responsibility, mga kaigsunan, because if you're a Christian, you must be responsible sa mga tao nga kailan nimo. Kaya ikaw may mutudlo, dili lain. O namoy kaila wala. Ay jud ko ging nga wala. Namoy kaila wala. O responsible ka sa ilang kalag. Mga dugo anak nila naa sa imong mga kamot nga dapat matangtang na inig-adto nimong langit. That is why every Christian should know how to share the gospel of the Lord. Usa kay tabo sa kinabuhi ni Philip, mga kaigsunan, sa Acts chapter 8. Acts chapter 8. Si Philip nailaing mga agenda siyang kinabuhi, mga kaigsunan, apan ang balang espiritu gitawag siya. Philip, in verse number 30, the Bible says, and Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah. Nganong ni adto man siya sa eunuch? Because the Holy Spirit told him. Philip, na nagbasag Bible, wa kasabot. Teach him. Unyag si Philip, maingon, uy, Lord, di ko kamao. Di ko kamao, Lord. Unsaon na lang. Karon by now dapat kabaw na kamo share. Ngano man, naman kay kaila. Na kay kaila. Na anayunok sa imong kinabuhi. Nga gusto makaibaws ka matuoran. But will you be ready to teach him? When Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, understandest thou what thou readest? Nakasabot ka na imong gibasa? Nagbasa naman. Di pangutana na lang, nakasabot ka na? Well, here's the answer. And he said, how can I except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him. Mga kaigsunan, daghan kay mga tao nga searching. Daghan kay mga tao nga gusto makamaos kamatuoran. Daghang mga tao nga nagbasa og Bible but they cannot understand what the Bible says. Maunay gamit na to. I know some of your friends, relatives, mga tao kaila nimo, mga kaigsunan, they are desiring to understand the Bible but they cannot. Now, siya ro wa jud kagilid sa Holy Spirit. Now, diara mga kaigsunan ang kamatuoran. Kung panalitan, wala jud kagilid sa Holy Spirit, walay kabuhaton sa imong kasing-kasing, nga mo share ka sa pulong sa Ginoo niya, you must be sad. Kaysa kadaghan imong kaila, wa jud burden sa imong kasing-kasing nga share ang gospel niya. It means wa ka tagay og kabug-aton sa Ginoo, mga kaigsunan. Dili pareha ni Philip nga giina ni Spirit. Philip naay kuan dito nagbasag Bible. And Philip was available. Gihunong niya unsa iyang gibuhat, mga kaigsunan, and he obeyed God. Loyalty na, loyalty. So karon kung loyalty sa Ginoo, kanay mo mga kailang anong wa man ka ingna sa Ginoo, share na. Kay nakita sa Ginoo maybe nga dili ready ang imong kasing-kasing. Walay pulong ang imong kasing-kasing nga maggamit nimo. So, saan ay tabo, mga kaigsunan? Verse number 35 to 37. The Bible says, then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. Asa nagbasa ang eunuch? Isaiah. Nataon na ba si Kristo diha? Ano ba? We are commanded to go and preach the gospel to every creature.
Wala gyud na foul, wala gyud na sipyat si Philip. You cannot teach other things in the Bible except you must start with Jesus. Start with Jesus. Amen? Tingali, ang gibasa niya mga kaigsunan is the prophecy of the Lord Jesus Christ in the Bible. Then he began to teach him about Jesus. Moro gina ito trabaho. To teach people about Jesus. And as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, See, here is water. What that hinder me to be baptized? Usa may indication ani mga kaigsunan. When Philip taught the eunuch about Jesus, iyang gitarong og tudlo. Mga igsoon. Nakita sa Ginoo ang iyahang kanang bitawng willingness to teach. Nilihok ang balang espiritu, nakasabot ang eunuch, na-save. Na-save. Yakibaw na kakanig ma-save. Mga kaigsunan, yun siya, tubig Unsa may babag sa baptism? Well, usa ra gibabag sa baptism, kaluwasan. Kung dili kaluwas, di ka pwede bautismohan. So gitubag siya ni Philip, mga kaigsunan, and Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Luwas. Na-prove sa eunuch nga siya luwas. Nituo siya about Christ. Unang nabautismohan. Wala na lang yun gidetalye, giunsa pag-share mga kaigsunan. Pero you can understand the sequence. Nga, ni-believe jud ka. Unsa may gibiliban? Kato iyang gi-share about the Lord Jesus Christ who died for your sins. Siya ni bayad sa dapat nimong bayaran ngadto sa impierno. That is what about that is all about Jesus, mga igsoon, the gospel. You cannot avoid the gospel if you're going to teach people about Jesus. Amen? So, na-saved. Na-baptized. Leading people to Christ. That is our job. Now, if you're loyal to God, mga igsoon, then share Jesus to others. Bring them to the Lord. Amen? Now, soft drink. Kani soft drink ba? Naman ka, kanang ahente sa Pepsi. Ahente sa Pepsi. True story ni. Nagbiyahe siya. Nikaon siya. O kanang karinderiya. Order din siya Pepsi. Soft drink ba? Sa karinderiya. Ningon din, ay, wala man may Pepsi, kanang Coke ra. Coke lang, sir. Sa, di ko pwede mo inom og Coke. Kay Pepsi ang akong gibaligya. Loyalty. Mga kaigsuonan. That is what we call loyalty. Bahala nang di ko kainom soft drink. Tubig na lang dahil tubig. Nagkitagaan siya tubig, ang battling Coke. At least di soft drink. Okay. Kumpleto man yung Coke. Okay. Coke product man sila, so hasta tubig nila. Ang Coke mo yung naghimo. Nagkuhan sa bottle. At least dili soft drink. Wa may tubig ang Pepsi. So, mo na mga kaigsunan ako atong gigon loyalty. Walay katanaw niya. Siya na nagkaon. But he knows nga siya ang ahente sa Pepsi. Di ko minom og Coke. Ang mga Kristohanon, anak sa Ginoo, maminaw man sa yawa. Muinuman sa kali sa yawa. Oy, Kristohanon, asa namang loyalty na to? Oh, member. Di ba, kaning church is the extension of heaven. Gibutangan sa Ginoo pastor para giyahan mo, para ang atong thinking ma-connected ngadto sa gingharian sa Ginoo.
O dira. So, nitingog si pastor. Naman po nitingog lain sa imong tapad. Wala ka nituo ni pastor, kaya nituo ka sa imong tapad. Asa imong loyalty. O naitabo na ba na sa imong kinabuhi? Uy, paminaw mo, naitabo na ba na sa inyong kinabuhi? Hagbay na ko nagsig-discourage about job. Because job will stop you from serving the Lord. And will limit your availability in everything. Your time, your wealth, and your health. It will limit because of your job. Kapuyon man imong lawas ang trabaho, mapugos magkagtrabaho, gyud tibok anang oras nga gibayran ka. Amen? Unya, gamay ra ka sweldo. Unya, naapay, I love my church offering. Di naglabad na imong unon. Saan naman lang niya itong budget nga urot-hurot magiging itong sweldo? Saan man na itong I love my church? O di ba, nahimo ninyong lalis sa inyong balay. Ayaw himo ang lalis kay para na as Ginoo. Amen? Naminaw ang Ginoo, mga kaigsunan. So, ang nahitabo, nakit-an ang imong kasing-kasing kung asa ka loyal. You are not loyal to the Lord, but you are loyal to something else. Amen? Minsan pa nakasaad ka sa tao, pero moabot og kalit, ang Ginoo mo gamit nimo. I-drop gyud to nimo. Sorry ha, this is the work of the Lord. I have to cancel you. Kay naay buluhaton sa Ginoo nga nikalit og kuan. My God is my priority. Oh, makaingon ka sa imuhang kadil. Without the Lord, I cannot do anything. Di ba? Without Him, you can do nothing. Ipugos gyud nimo. Uy, paminaw mo Ipugos gyud nimo. Mo na kung loyal ka sa Ginoo, na kay pastor, gihatag sa Ginoo nimo. Unsay ipasulti sa Ginoo ninyo, mo na isulti ni pastor. Asa man ka mo tuo. Oh. Iyon ko nga, quit in your job. Pero nagimunghong nimo, pagitag trabaho, kay luoy kay mo, nituo ka. Unsay nitabo? Di ka makaluluoy ron o makaluluoy gyapon. So kung panalitan kita, mag-focus ta sa pagpangalaga sa Ginoo. Mutuo ta sa guidance nga gihatag sa Ginoo so that we will be available sa iyang trabaho, mga kaigsunan. Di maparehas na tanan. Maparehas ta. Wa man ta bawali sa Ginoo, mag-enjoy ta sa mga unsa na inaag existing. Ayo lang na kanang mahimo kang yawanon. Amen? Reward yourself. Pwede. Labi na nata sa business, mga kaigsunan, nga reward yourself. Kaya ikaw may empleyado, ikaw po'y amo. No. Kami, muhatag mi sa church. Pero na, masad may amo personal nga gustong paliton. Mao na nakanindot, mga kaigsunan. Now, kung kitang tanan, ingon ana, what can we do to the work of the Lord? Mao na dili ka usad-usad, mao na di ta kapadaghan because ingon si Ginoo, wala mo nituman ako. I-promise na siya managhan ta. Pero di na managhan kung makita niya nga way pagtuman, mga igsoon. Our loyalty should be to the Lord. So sa atong buhaton para mahimot ang loyal sa Ginoo. L. Love the Lord. Muna mo luya, di man love na, luya na ko, Lord. Sige lang, kay bugnaw naman isunod. atong na yung atong suliton na to ang init. Love the Lord, mga igsoon. Sunod. Letter O is obey the Lord. Obey the Lord. Naiuban mo ingon nimo nga pangalagad masad ni. Unsa may kilainan ani nga nalagad magyapon ta sa Ginoo. Kanang di ta mo sunod ni pastor. Oh, you are not obeying the Lord.
klaro niya gingon gitagagag pastor para tudluan ka, giyahan ka, nya lain nimo sundon. Right? Obey the Lord. Sunod. Why? Yield to the Lord. Sabot sa yield. Daghan biyag meaning ang yield. Unsa nga meaning sa yield atong gigamit karon? Commit. Kaya naman sa ng pagpamunga sa yield. So, commit your life to the Lord. At to ka sa Ginoo mo commit, dili sa tao. Sunod, letter A. Available sa Ginoo. Dapat available ka. Amen. Pag simba. Kaya naman malipay ang Ginoo nga tibuok ang simbahan. Dili pungkol, dili buta, dili upaw. Bisag buhok na lay mawa, bati tanaw noy. Okay? Yield. Available. Letter L. Lead people to the Lord. That is your job. If you're loyal to the Lord, lead people to Him. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this moment, O God, nga matudluan mi sa imong pulong. Salamat kay Lord sa imuhang nga pagbadlong. Salamat sa imuhang pagmaymay kanamo, Lord. O tuguti nga we could accept your rebukes, nga dili may ma-discourage, dili may maluya, kundili madasig hinaon mi. Tungod kay gusto nimo nga matulid ang among kinabuhi. So among gihangyo ka Lord nga tabangan mi nimo nga makarealize na outside your will dili gyud mo lampos ang among kinabuhi. So thank you so much for this opportunity na mahatag namo nimo ang among loyalty ug dili sa uban. Buti Lord, matuman namo ang among nakatunan karon, mabuhat namo para sa imong himaya. And please let your people come to the altar this morning to pray, to thank you, to give thanks to you, O Lord, to ask forgiveness, and to commit their life to you once again. Thank you so much, O God, for this opportunity. Let this altar call give glory and honor to your